Natapos na nga ang kontrobersya at debate kung sino ang pipiliin ni head coach Chot Reyes na Final 12 na sasabak sa FIBA World Cup. Madami ang nagsasabi na ito na nga daw ang pinaka-deadliest lineup sa kasaysayan ng Gilas. Pero para masabi nga na ito na ang pinakamalakas na composition ng Gilas team, kailangan muna nilang talunin ang Dominican Republic sa first round pa lang ng FIBA World Cup. Ang Dominican Republic ay number 23 ngayon sa FIBA World Rank, habang ang Pilipinas naman ay ika-40 lamang sa buong mundo. Alam naman ng lahat na napakadelikadong team ang Dominican na pinamumunuan ng NBA superstar na si Karl Anthony Towns. Si Towns ay isa sa pinaka-deadliest player ngayon sa NBA. Sa katunayan, tinalo nila ang Team Canada na puno ng NBA players at muntikan ding manalo sa napakalakas na bansang Spain sa kanilang exhibition match para sa preparasyon nila sa FIBA World Cup. Ito ang sobrang kinakabahala ni Gilas head coach Chot Reyes ngayon. Sinabi nga ni Chot na kailangan nila ng madaming dasal para mapigilan ng NBA superstar na si Karl Anthony Towns at ang buong Dominican Republic. Maswerte na nga lang din ang Gilas at hindi makakapaglaro ang dalawang miyembro nito na mga sikat na NBA player din kagaya ni Al Horford at Chris Duarte. Samantala, dito naman masusubukan ng dalawa na inaasahan daw na magbubuhat sa Gilas patungo sa tagumpay sa FIBA World Cup. Ito nga ay sina Jordan Clarkson at Kai Sotto. Ang dalawang player na ito ang sobrang sinuyo ng SBP at ng Gilas para lang maglaro sa nasabing tournament. Sinabi ni Chot Reyes na si Jordan Clarkson ang inaasahan niya na sasalo sa opensa ng Gilas. Ayon kasi kay Chot, kayang-kaya daw ni Clarkson na makagawa ng mahigit sa 20 puntos kada laro dahil isa siyang NBA player. Habang si Kai Sotto naman ay inaasahan ni Chot na magpo-focus sa depensa dahil hindi kagaya ni Clarkson, si Kai Sotto ay hindi naman NBA player kaya hindi siya inaasahan na magiging isa sa focal point ng Gilas. Ang isa pang malaking tanong dito, sinong Gilas player ang kayang pigilan ng deadliest player na si Karl Anthony Towns? Base kasi sa mga nakaraang tune-up games ng Gilas, si Junmar Fajardo lang ang may kakayahang makipagsabayan sa malalaking player ng ibang bansa. Maliban sa kanyang tangkad at laki ng katawan, kayang-kaya din niyang makipagpalitan ng mukha sa mga higanteng player kagaya nga ni Karl Anthony Towns. Reality check nga ito para kay Kai Sotto. Siya kasi ang inaasahan ng kanyang mga taga-subaybay na babuhat sa Gilas team sa FIBA World Cup. Pero base nga sa kanyang mga naging performance sa kanilang mga naging laban sa Ivory Coast, Montenegro at Mexico, kitang-kita na hindi niya kayang ma-dominate ang mga kalaban. Alam naman natin na pinipilit pa din ni Sotto na makapasok sa NBA kahit hindi siya nabigyan ng kontrata ng kahit anong NBA team sa kakatapos lang na NBA Summer League. Kailangan kasing ipakita ni Kai na isa siyang all-around player sa FIBA World Cup. Alam naman ng lahat na nag-evolve na ang mga matatangkad na player na gustong maglaro sa NBA. Kailangan kasi muna niyang maging dominanteng player bago siya tumungtong sa NBA. Pwede din niyang subukan munang maglaro sa PBA at tignan ang kanyang kakayahan kung kaya niyang dominahin ang Philippine basketball. Paano siya makikipagbanggaan kay Karl Anthony Towns kung sa ibang liga pa lang hindi naman siya dominant player? Kailangan muna siguro ni Kai Sotto na maging number 1 sa buong Asia bago siya sumubok ulit pumasok sa NBA mga idol. Kung pagbabasehan mo ang statistics ni Junmar at Kai, di hamak na mas consistent ang laro ni Junmar kaysa kay Sotto. Puso na lang siguro ang kailangan ipairal ni Kai Sotto para madaming NBA scout ang humanga sa kanya. Samantala, sa pagtatapat ng Dominican Republic at ng Gilas sa FIBA World Cup, inaasahan na ang magiging sentro ng laro ay sa pagitan ni Jordan Clarkson at Karl Anthony Towns. Kailangan mapakita ng Gilas ang kanilang puso sa laban para manalo.